Grabe ang Los Angeles Lakers, tatlong sunod nang nananalo sa mga contender team sa West. At ngayon ay tinalo lang naman nila ang Sacramento Kings sa score na 131-127. Ibang Lakers na nga talaga ito mga idol, at malayo na ito sa nakaraang season. Kahit kasi mas lumakas pa ang mga nakakalaban ng Lakers kagaya na lang nitong Sacramento Kings na may DeMar DeRozan. Ay baliwala nga lang ito sa duo nila LeBron James at Anthony Davis. Na parehas nga ang dalawang ito na dominant sa loob ng court. Paano ba naman itong si LeBron James ay gumawa lang naman ng triple-double, 32 points, 14 rebounds at 10 assists. Isipin nyo na lang mga idol na sa edad na 39 years old ay nagagawa pa ni LeBron na mag-dominate sa NBA. Isama pa itong si Anthony Davis na consistent ang kanyang performance sa loob ng tatlong unang laro ng Lakers ngayong season. Nakagawa lang naman ngayon si Anthony Davis ng 31 points, 9 rebounds, 2 assists, 3 steals at 2 blocks. Kaya walang duda na pang MVP at Defensive Player of the Year talaga ang performance na ipinapakita ni Davis ngayong season. Isa pa ay sa wakas nanalo na rin itong si Anthony Davis laban dito kay Domantas Sabonis. Sa buong career kasi ni AD mga idol, kapag nagkakaharap sila ni Sabonis ay palaging natatalo si Davis at 1 win at 10 losses na nga ang record ni Davis laban kay Sabonis. Habang maganda rin mga idol ang ipinapakita nitong si Rui Hachimura. Almost double-double performance nga rin ito na may 18 points, 9 rebounds, 3 assists at perfect 2 out of 2 beyond the arc. Mukhang pinapatunayan ni Rui Hachimura na hindi nagkamali sa kanya si JJ Redick na manatili ito sa starting 5 ng Lakers. Samantalang maganda rin naman ang ipinakita ng dalawang guards ng Lakers na sila Austin Reeves at D'Angelo Russell. Parehas nga ang dalawa na may tag 16 points at may 11 assists kapag pinagsama. Sa bench naman ng Lakers ay tanging si Dalton Knecht lang ang naka-double figures na may 10 points. Partido pa mga idol dahil wala pa ang ibang mga role players ng Lakers na sila Jared Vanderbilt, Cam Reddish at Christian Wood. Isama na rin ang kanilang two-way contract na si Christian Koloko. Baka may magsasabi na swerte lang ang panalo ng Los Angeles Lakers. Pero mga idol, ang mga kupunan ng Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns at Sacramento Kings ang mga contender team ngayon sa West. Marami kasi ang nag-iisip na magagaya lang ang Lakers last season na kung saan ay nag-e-struggle sila na makakuha ng panalo under kay Coach Darvin Ham. Pero nagbago nga ang lahat ng itong si JJ Redick na ang naging bagong head coach ng Los Angeles Lakers. Tingnan nyo naman mga idol, tatlong sunod nang nanalo ang Lakers at hindi lang yan dahil malalakas na teams lang naman ang kanilang mga tinalo. Kaya ano pa kaya kung ang kanilang kupunan ay magkakaroon ng isang sentro na makakasama pa ni Anthony Davis sa loob ng court para maging Twin Tower. Baka ito ang pagkakataon ng kanilang kupunan since 2020 nang huli silang manalo ng isang NBA title. Kung maalala nyo nga mga idol noong 2014-2015 sa Golden State Warriors, nang maging bagong head coach nila itong si Steve Kerr, ay medyo kahalintulad ito sa nangyayari sa Lakers kahit first-timer pa lang bilang head coach si JJ Redick. Ay maganda na ang kanilang ipinapakita at possible pang madala ni Redick ang Lakers sa NBA Finals, kagaya na lang ng ginawa ni Steve Kerr noong nanalo ito kasama ng Golden State Warriors sa unang pagkakataon ng championship bilang isang head coach. Simula pa lang naman ng NBA season kaya hindi pa masasabi na itong Los Angeles Lakers ay isa na talagang contender team. Lalo at hindi pa naman nila nakakaharap ang mga kupunan ng OKC Thunder at Golden State Warriors. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pagkapanalo na naman ng Los Angeles Lakers?